was meant to be a symbol of suffering and death, a place of shame, a place of misery. But then the cross of Jesus, as he took his final breath, it became an emblem of my liberty. I love the cross, I love the cross, for it was there I found life when I was lost. I don't know where I would be had there been no Calvary. I thank God for that old tree. I love the cross. At the foot of Golgotha, where crimson mercy flows, there my every sin was washed away. And though the cross no longer holds the Lord of life, I live beneath its shadow still today. I love the cross, I love the cross, for it was there I found life when I was lost. I don't know where I would be had there been no Calvary. I thank God for that old tree. I love the cross. Wherever he leads and whatever the cross, I would cling to that old rugged cross. I love the cross, I love the cross, for it was there I found life when I was lost. I don't know where I would be had there been no Calvary. I thank God for that old tree. I love the cross. I don't know where I would be had there been no Calvary. I thank God for that old tree. I love the cross. I love the cross. I love the cross. Po tayong lahat, buksan natin ating mga Biblia. Salamat po sa aming mga panauhin. Kami po ay nagagalak na kayo po ay aming nakasama ngayong umaga. Mark chapter 7 verse number 13. Mark chapter 7 verse number 13. Buksan po natin ating mga Biblia. Mark chapter 7 in verse number 13. Kung nandiyan na po, magsabi ng malakas na amen. At naririnig ba dyan ako sa likod? Naririnig ba ako? Parang hindi na ako naririnig. Hello. Ayun. Mark chapter 7 verse number 13. Sabay-sabay nating basahin po. Mark 7:13. Read and now read. Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. Tayo po'y manalangin, Lord. Patnubayan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Hayaan niyo po na kumilos ang iyong banal na Espiritu na merong kalayaan sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Ano po ang karamihan sa aming puso upang hindi po namin makakuha ang pagpapala ng iyong salita, linisin niyo po kami at bigyan niyo po kami ng bukas na puso na matutunan at aralin, o Diyos, ang iyong salita sa oras na ito. Bless us, Lord, today with your word. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na pumupo. Magandang umaga sa inyong lahat. Na alam naman po natin na ngayon po ay busy season, no, sa tradisyon.
At subalit, ang nabasa po natin sa Biblia ngayong umaga ay mayroong pinagkakaiba ang salita ng Diyos at ang tradisyon. Ang sabi ng Biblia dito, making the Word of God of none effect through your tradition. Mas mataas po ang salita ng Diyos kaysa tradisyon ng tao. Mas dapat bibigyan nating halaga ang salita ng Diyos kaysa tradisyon ng tao. At ngayong umaga po, nais ko pong magbahagi sa inyo ng mga paniniwalang hindi tinuturo at ipinagbabawal sa Biblia. At magpasalamat po tayo na meron po tayong Biblia. Amen? At ngayong umaga, ating pong titingnan ang mga bagay na hindi para tinuturo ng Biblia or ipinagbabawal po siya ng Biblia ang gawin. At unang-una na po, number 1 ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang sabi po ng Exodus chapter 20, verse number 1 to 6. Exodus chapter 20, verses number 1 to 6. Ang sabi ng Biblia, verse 1, and God spake all these words, saying, and by the way, ang Exodus chapter 20, dyan po nakasulat ang 10 utos. At ang babasahin po natin ngayong umaga ay mismong ang 10 utos. Kung ano po nakasulat sa Biblia patungkol sa 10 utos. Ang sabi po ng Biblia in Exodus chapter number 20, ang sabi ng Biblia ay ganito. Verse number 20, and God spake all these words, saying, una, sabi ng Panginoon, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Number 1, thou shalt have no other gods before me. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kapag ibang Diyos ang tinutukoy, ito ay Diyos-Diyusan. Kung hindi ito tunay na Diyos, ito ay Diyos-Diyusan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag kayong gumawa sa inyo ng mga imahe na nililok ng kamay. Kapag sinamba ang Diyos, hindi siya kailangang sambahin sa nililok ng kamay. Ang sabi ng Biblia, or any likeness of anything that is in heaven. Ano mang kawangis na nasa langit, kawangis na nasa ilalim ng lupa, or nasa ilalim ng tubig. Huwag kang gumawa ng mga imahe para sambahin. Ang sabi ng iba, may napanood ako sa TikTok, hindi naman ako nagtitiktok, na post sa Facebook na galing sa TikTok. Ayon. Napanood ko tuloy sa TikTok. Wala naman akong TikTok. Paano ko napanood yun? Nilagay sa Facebook na galing sa TikTok. Ayun. Ang sabi niya, hindi naman namin sinasamba si Maria. Hindi namin sinasamba si Maria. Binibigyan lang namin siya ng paggalang. Ayun. Pero ano sabi ng Bible? Higit sa paggalang natin, ano ba sinabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, making the word of God of none effect by your tradition. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang gumawa sa iyo ng mga nililok na mga imahe. Yun, huwag kang gumawa ng mga nililok ng imahe. In verse number 5, thou shalt not bow down thyself to them. Huwag kang yumuko sa kanila. O pag may imahe, anong ginagawa ng tao? Niyuyukuan. Binibigyan pag-aalam. Tama? O, di ba pag may imahe na, huwag sabi ng Bible, huwag gawin. Thou shalt not bow thyself unto them, nor serve them. Dili kaya sila ay paglingkuran. Bakit sila paglilingkuran? Kasi hindi naman sila nagbibihis. Kailangan mo silang bihisan. Tama? Tama? May santo ba na, santo tuloy, may mga imahe ba na kusang nagbibihis? Wala eh. Kaya dapat silang paglingkuran.
For I, the Lord, thy God, am a jealous God. Ako'y mapanigbuguin, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Oh, sabi ng Bible, ito'y larawan ng galit sa Diyos. Sa tunay na Diyos. Psalm chapter 115. Psalm chapter 115. Verse number 1 to 8, ang sabi ng Biblia, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Alang-alang sa iyong kahabagan at alang-alang sa iyong katotohanan. Verse 2, wherefore should the heathen say, sabi ng mga pagano, nasaan ang inyong Diyos? O, ano to? Church to? O, nasaan ang Diyos nyo dito? Nasaan ang Diyos natin? Ang sagot ni Harang David, but our God is in the heavens. Ang aming Diyos ay nasa mga langit. But our God is in the heaven. He hath done whatsoever He hath pleased. Ginagawa niya ang kanyang nais gawin. Verse number 4, their idols. Idols or Diyos-Diyusan. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. Ano sabi ng pangalawang utos ng Diyos? Huwag kayong gumawa ng mga imaheng nililok ng kamay. At ang sabi dito, ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, gawa ng kamay ng tao. Kung binabasa natin ang Biblia ngayong umaga, magagalit ba kayo sa akin dahil binasa ko ang Biblia? Huwag po. Ang sabi nga, ang Biblia, hindi natin dapat baguhin ang Biblia bagkos ang Biblia ang magbabago sa atin. Amen? Ang sabi ng Biblia, ang kanilang Diyos-Diyusan ay gawa ng pilak at ginto, gawa ng kamay ng tao. Verse 5, they have mouths, but they speak not. May bibig, subalit hindi nagsasalita. Eyes have they, but they see not. May mata, ngunit hindi daw nilalagnat, di see not. Walang lagnat. Ganun ba yan? Alright. Hindi nakakakita. O di ba ito yung imahe na sinasamba ng tao? May bibig, hindi nagsasalita. May mata, hindi nakakita. O naalala ko tuloy yung mga sinasabi ng mga nanay natin, ng mga maliit pa lang tayo. Yung pera, dahil laging kinukupit sa pitaka, nilalagay sa paanan ni Jesus. Di ba, Jesus, saka ganyan? O, anak, para hindi mo nakupitin yan, makita ka ni Jesus, ilalagay dun sa paa. Pero siyempre, mga bata, mantatalino, para hindi makita ni Jesus, dito kayo. O, yan, no. Hindi nakita ni Jesus. O. Kasi doon lang ang tingin eh. Pero ang Diyos natin nasa langit, alam niya at nakikita niya ang puso ng tao. Ha? Ang sabi ng Biblia, they have ears, meron silang tainga, but they hear not. May ilong, subalit hindi nakakaamoy. May kamay, ang sabi ng Biblia, they have hands, but they handle not. May paa, subalit hindi nakakalakad. Dili kaya nagsasalita sila sa pamagitan ng alangala. Napakaliwanag ng Biblia. Di ba nakapakinig na kayo sa balita na, alam mo, nagsalita daw si Maria. Alam mo, may imahe daw doon nagsalita. Ang tanong, siya ba mismo nagsalita o may nagsalita ng iba? May nag-ibang nagsalita. Kasi sabi ng Biblia, hindi sila makapagsalita sa pamagitan ng alangala. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay isang katibayan ng isang tao ay nakakatakot ito. Nakakatakot. Kayo sumagot. Tingnan natin. Babasahin ko sa Biblia. Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan ay isang nakakatakot na gawain sa harap ng Diyos. Alam niyo ba yun? Nakakatakot to. Nakakatakot na gawain. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Revelation chapter 13 verse 4. Revelation 13:4. Babasahin po natin ang Biblia. Tingnan niyo po kung mali ang Biblia ay hindi po tama na sabihin mali ang Biblia. Marahil may mali tayo sa paniniwala. Revelation 13:4, and they worship the dragon
Biro mo yan, ang dragon, sinamba. O anong sinasamba ng mga inchik? Anong sinasamba ng mga inchik? Dragon. Hindi malayo sa darating ng panahon ang tao sasamba sa dragon. Kasi mismong mga inchik, dragon ang sinasamba. Di ba? Ang sabi ng Biblia, and they worship the dragon which gave power unto the beast. And they worship the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. Verse number 38, verse number 8, Revelation 13:8. And all that dwell upon the earth shall worship him. Lahat na nakatira sa mundo sa mga panahong yon ay sasamba sa kanya, sa dragon, sa mga imahe, sa halimaw na binigyang buhay ng dragon. Verse number 8, and they that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb from the foundation of the world. Alam niyo kung sino lang sasamba sa Diyos-Diyusan? Ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Nakakatakot yon. Kaya kung mali ang pananampalataya natin sa Diyos, hindi dahil pinangalan ng Jesus, yan na yon. Sabi nga sa book of John 1:18, no man hath seen God at any time. Wala pang nakakita sa Diyos. Kahit si Moises, hindi pinahintulutan ng Diyos na makita niya ang mukha ni Moses, ang mukha ng Diyos. Wala pa nakakita sa Diyos. Revelation 20 verse 4. Revelation 20 verse 4. And I saw thrones, and they that sat upon them. And judgment was given unto them, and I saw the souls of them which were beheaded for witness of Jesus, and for the word of God, which had not worshipped the beast. At nakita ko, ito yung mangyayari sa huling panahon, ang sabi niya, nakita ko sila na mga pinugutan ng ulo bilang saksi ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang salita na hindi sumamba sa halimaw at sa kanyang imahe at hindi tumanggap ng marka sa kanilang mga noo o dili kaya sa kanilang mga kamay. Sila'y namuhay at naghari kasama ng Panginoong Hesus sa loob ng 1,000 taon. Pero tingnan niyo po kung anong mangyayari sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Revelation 21 verse 8. Kaya po nakakatakot po yan. Alam mo yung tinatawag na sincerely wrong. Alam mo yon, yung may ginagawa ka isang bagay tapos seryosong-seryoso ka tapos kunwari naglalagari ko, gumaganong ka pa sa pagiging seryoso. Noong isang araw may ginagawa. May ginagawa ko sa bahay. Tapos sukat ako ng sukat, bilang ako, ganitong puputulin ko, bla 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 bla. Tapos nung naputol ko na pambira, sobrang putol. Seryoso pa naman ako sa ginagawa. Alam mo yung disappointed ka. Kasi sayang yung pinutol mo. Tapos bibili ka na naman ng bago. Pero seryoso ka, talagang, ang tawag doon, sincerely wrong. Sincere ka, kaso mali. No? Diba, no? Napaka-seryoso mo, napaka-sincere mo, pero mali pala. Revelation 21:8. But the fearful and the unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers. Sorcerers, yung pag-aabularyo. Sorcerers, idolaters, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. And all liars. Saan sila pupunta? Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Kung ito tinuturo, at nakita mo sa Biblia, teka, ito pala yung sabi ng Biblia, dapat itama ang pananampalataya. Dapat itama ang paniniwala sa Diyos. Paano ba sinasamba ang Diyos? John 4:24. John 4:24. God is a spirit. John 4:24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth.
Kaya po sa church, dapat may Bible. Upang buksan sa atin ang Biblia because this is the truth. Sasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. At kung ang katotohanan ay pinangaral at merong mali sa ating buhay, sundin natin ang katotohanan. Amen? Sasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ay hindi tayo pwedeng sumamba sa gusto lang natin. Sumamba tayo sa kung ano ang katotohanan. And praise the Lord, we have the Word of God, we have the Bible. Amen? So bring your Bible, open your Bible. Ang sabi nga, search the Scripture, for that in them you think you have eternal life. Suriin, aralin ang salita ng Diyos. Amen? Huwag tayong magbakasakali pagdating sa pananampalataya. Pangalawa, pagsamba sa Diyos Yusan. Pangalawa, pagsamba kay Maria. Luke chapter 1, verse number 46 to 47. Ang sabi ni Maria, nung ang Panginoon ay nasa tiyan niya ang Panginoon, si Maria. Si Maria, nung binuntis niya si Jesus, birhin siya. Birhin siya. Wala pa siyang karanasan sa lalaki, birhin siya. Nung ipinanganak niya si Jesus, o nung pinagbubuntis na si Jesus, anong sabi niya? And Mary said, my soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Sino bang Savior? Si Jesus na sa tiyan niya. Masaya siya sa kanyang tagapagligtas. Siya ang nagbitbit ng tagapagligtas. Pero hindi Diyos si Maria na dapat sambahin. Ang sabi pa nga niya, sinasamba niya ang Panginoon. Matthew chapter 2 verse 11. Matthew chapter 2 verse 11. Nung dumating yung mga wise men, yung mga magi, yung mga nagdala ng handog sa Panginoon, nung ipinanganak ang Panginoon, ang sabi, sinundan nila yung bituin hanggang sa narating nila doon sa bahay na kung saan nandun si Jesus, nandun ang Panginoong Jesucristo, nandun si Maria, nandun si Jose. Ang sabi ng Biblia, and when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped Him. Sinong sinamba? Sinong sinamba? Yung Him. Sino yung Him? Kung her, babae yun. Kung Him, lalaki yun. Eh, sinong sinamba? Si Him. Sinong Him? Si Jesus. Sinong binigyan ng mga regalo? Him. Si Jesus. Eh, ang sabi, yung si Maria, parang alam mo yon, yung para malapit ka kay Jesus, lumapit ka kay Maria. Sabi ng Bible, 1 Timothy 2:5. 1 Timothy 2:5. For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Kung gusto mo lumapit sa Diyos, kay Jesus lang. Walang ibang middle ground. Huwag ka nang dumaan kay Maria. Si Maria, naniniwala lang din sa Diyos. Pangatlo, paulit-ulit na pananalangin. Mga paniniwalang hindi tinuturo at ipinagbabawal ng Biblia. Paulit-ulit na pananalangin. Kayo, magulang. Kung araw-araw sabihin sa'yo ng anak mo, patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Ano sabihin? Parang sirang plaka. Tama? Pero yun ang nangyayari. Tama? Anong sasabihin ng nanay mo sa'yo?
O yung tatay mo, patawarin mo ako, 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 patawarin mo ako. Ano sasabihin ng tatay mo? Sapukin kita dyan, tumigil ka. Tama? O pero sa reliyon, ganyan. Patawarin mo ako, patawarin mo. O tagal yan, ang tagal yan. Patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo kami makasalanan, 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 patawarin. Ay, kayong nakikinig na inis na sa akin. Ilalo kaya ang Diyos? Kung ikaw magulang, yung anak mo, ganyan, paulit-ulit, ano ba sira? Isira kaya ata eh. Pero pagdating sa reliyon, parang tama. Anong sinabi ng Biblia? Mark 6:7. Mark chapter 6, verse number 7. Mark chapter 6, verse number 7. Sabi ng Biblia, Matthew chapter 6, verse number 7. Matthew 6:7. Ang sabi ng Biblia, Matthew chapter 6, verse number 7. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think they shall be heard for their much speaking. Pag nagpipray kayo, huwag yung paulit-ulit. O, tama? Tama ba yung Biblia? O, huwag yung paulit-ulit. Patawarin mo kami makasalanan. Patawarin mo kami makasalanan. Patawarin mo kami makasalanan. Sabi ng Panginoon, kanina ka pa. Sabi mo sa anak mo, kanina ka tumigil ka, kanina pa kita pinatawad, oy. Pero sa reliyon, ganon, paulit-ulit. Na walang assurance na pinatawad ka na nga. Meron mo yan? Pero nung araw na tinanggap mo si Jesus, lahat ng bigat ng puso mo nawala. Nung sinabi mo, Lord, alam ko na makasalanan ako, iligtas niyo po ako, Panginoon. Nung araw na yon, nawala ang bigat ng puso mo dahil naranasan mo na ang pagpatawad ng Panginoon. Pangapat, panalangin at pakikipag-usap sa mga patay at pag-aalbularyo. Baka may mga Kristiyano, matukso pa kayo magpa-albularyo. Alam mo, tagal na itong sakit ng anak ko. Baka na-engkanto to, pa-albularyo ko kaya. Minsan kahit Kristiyano, nawawala ng sa alang-alang sa kagalingan eh. Bebenta ang katawan sa no? Sa albularyo no? Una, mura ang albularyo. Pero kung kay Kristiyano, huwag mong ibenta ang sarili mo sa masamang espiritu. Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12. Deuteronomy chapter 18, verse number 10 to 12. And there shall be found among you anyone that maketh his son or his daughter pass through the fire, or that useth divinations. Yung mga pag-aalbularyo to. Observers of times, enchanters or witch, pati pag-aaswang, may kaaway, kumuha ng buhok, nilagay dun sa daan, tapos tinutupi. Abay, totoo yan, sapagkat sa mga masasamang espiritu. Kakasihan talaga ng masamang espiritu yon pag ginawa mo yon. Pero ang Kristiyano hindi gumagawa niyan. At ang Kristiyano hindi tinatablan yan. Yan ang blessing sa atin. Amen? Naalala ko na ako'y maliit pa, puro na lang ako albularyo. Dami kong sugat sa katawan. Kasi makulit eh. Daming sugat sa katawan. Dadaling ko, ako nananigo sa albularyo. Tapos may luya, ganyan, hiipan yung luya. Tapos lalagay sa ulo, tapos yung ulo, hiipan. Ganun. Siyempre, lahat ng laway nandun, nadagdagan ng sakit. Kasi yung ulo ko, puro sugat. Dahil sa laway, dumami ang, tuloy, puro piklat yung ulo ko. Naalala ko pa tuloy sa bahay namin, kwento ko na to paulit-ulit na lang. Nang maliit pa lang ako,
yung Santa Maria sa bahay namin, kasing laki ko. Kaya takot na takot ako, kasi kasing laki ko eh. Tuwing alas 6, nakaluhod na kami doon. Nakaluhod kami, tuwing alas 6. Pagpatak ng alas 6, dapat nasa bahay ka na, naglumuluhod na doon. Eh, nakikilala sa Panginoon yung tatay kong lasinggero. Tatay kong lasinggero, ang pangalan pa na may perpekto, nasa langit naman na yun. Perpekto na lasinggero. Saan ka pa? Perpekto ni Cor na lasinggero, nahulog sa kanal ang tatay kong perpekto. Dahil sa kalasingan. Pero nakakilala sa Panginoon. Pero kahit may juice-juicean kami napakalaki, lasing ko pa rin yung tatay ko. Ibig sabihin, walang kinalaman yung juice niya sa buhay niya. Tuwing Semana Santa, may dalang palaspasyon, ilalagay sa pinto ng bahay para daw walang pumasok na masamang espiritu. Pero lagi naman siya nakapasok na lasing sa bahay namin. Tapos pagkabilugan ng buwan, naalala ko yon, yung bintana sa probinsya, di ba, tinutulak na gano'n? Yan, no? Pagbilog ang buwan, kukuha ng kanin yon. Kumakain kami, kukuha ng kanin, tatapon sa labas para yung mga masasamang espiritu wag na pumasok. Pero lagi siyang pumapasok sa bahay namin lasing. So nakakapasok. Nung naligtas, doon sa probinsya, sa barangay namin, kami pa lang yung naging Kristiyano, puro lahat Katoliko. Alam mo yung hirap nun? So, yung ginawa ng tatay ko, tinago, sabi, pamigay na lang kaya natin to. Yung laki, santo pamigay na lang. Sabi ng nanay ko, gawin mo pang mas matinding Katoliko yung tatanggap niyan. Tinago dun sa ilalim ng kama ko. Yun, alam mo yung pag nahiga ka sa gabi, alam ko may tao sa ilalim. Ganon. Kasing laki mo yung nakahiga doon sa kama. Nagdesisyon tatay. May dumating na pastor doon sa amin. Yun, binigay doon sa pastor. Yun, binasag ng pastor. Yun, sabog ang balita doon sa amin. Winasak doon namin ng Diyos. Pero mo, ang Diyos nawasak. Hindi nawawasak ang Diyos. No? Amen? Kung Diyos yun, kahit anong pukpuk yun, hindi masisira yun. Diyos yun eh. Kaso isang martilyo pa lang nabasag na. No? Saan ba tayo pupunta? Dito tayo. Panalangin sa mga patay, necromancer. Verse 11, Deuteronomy 18:11. Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, wizards, or necromancer. Necromancer. Pakikipag-usap sa mga patay, mga spirit of the glass. Anong gagawin niyo sa November 1? Pupunta kayo para kausapin ang mga patay. Nay, kamusta kayo dyan, Nay? Sana magandang kalalagayan niyo dyan, Nay. Alam niyo yung kwento ng mag-ina, sila na lang dalawa, namatay na yung tatay, mahal na mahal yung nanay niya, tapos namatay yung nanay. Sabi niya, Father, ipanalangin niyo po yung nanay ko. Ordinary o special? Pag ordinary po ba, matagal sa langit? Ay, matagal. Pag special, mapapabilis, special. November 1, ipinalangin. Sabi, Father, nasaan na po yung nanay ko? Nakasampa na ang kanang kamay sa langit. Lumipas ang 1 taon. Sabi niya, Father, pagod na yung nanay ko. Gusto ko panalangin. Ipinalangin uli. Nasaan na yung nanay ko? Nakasampa na ang... saan kayo pupunta? Mamaya na kayo bumaba. Nakasampay na yung 2 kamay. Nakasampay na yung 2 kamay. Sunod na taon, nag-pray uli. Father, nasaan na po yung nanay ko? Nakasampa na ang kanang paa. Sabi ng anak, yes! Nasa langit na yung nanay ko. Sabi ng pare, may isa pang paa. Hindi, putol ang paa nun. Necromancer. Pagkikipag-usap sa mga patay. Verse 12, for all that do these things are abomination unto the Lord. Because of these abominations, the Lord thy God
that drive them out before thee. Walang purgatorio, mga kapatid. Walang purgatorio. Nung namatay ang mayaman, sabi sa Luke chapter 16, namatay si Lazaro, sinundo siya ng anghel. Dinadala siya sa sinapupunan ni Abraham. Nung namatay ang mayaman, nasa impyerno siya, walang middle ground, sa langit o sa impyerno. Kaya yung mga namatay natin, na mga mahal sa buhay, kung wala po yun sa langit, nasa impyerno yun. Ano yung pag-asa natin? Ang pag-asa natin, kapag tumanggap yan sa Panginoon, sa langit siya pupunta. Kahit anong tirik natin ng kandila at sasabihin, para may liwanag sila sa kanilang paglalakbay, tayong naglalakbay, sila may lugar na. Kaya dapat tayo may liwanag, hindi sila. Tapos na yung paglalakbay nila. Kung sa langit yun, ang gugustuhin nun, pupunta tayo sa langit. Kung nasa impyerno sila, ang sasabihin nila, huwag kayong pumunta dito. Yun lang, langit at saka impyerno. Kahit anong kandila ang maubos mo dyan, hindi na yan magbabago ang kanilang patutunguhan. Sabi ng Biblia, yung nasa impyerno, hindi pwedeng tumawid sa langit. Yung nasa langit, hindi pwedeng tumawid sa impyerno. Wala pong purgatorio sa Biblia para ipanalangin natin ang ating mga patay. Alam niyo yung pag-asa natin, pag tinanggap nila si Jesus, nandun sila sa langit. Pag tinanggihan nila si Jesus, nandun na sila sa impyerno. Hindi na po pwedeng lumipat. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, tinuturo natin to. Bakit? Mahirap magkamali sa paniniwala. Amen? Ngayon, paano maligtas? Siyempre, talikuran ng maling pagkakilala sa Diyos. At tanggapin si Jesus na siya lamang ang makapagliligtas sa iyo. Hanggat mayroong paniniwala sa sarili mo na pwede kang maligtas sa sarili mo, hindi ka maliligtas. Dapat dumating sa panahon na si Jesus lang talaga makapagliligtas sa iyo. Doon pa lang mauunawaan ang kaligtasan. Sabi ng Acts chapter 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, 1 Thessalonians 1:9, ang sabi ng Biblia, for they themselves showed us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Dati nagsasamba kayo sa Diyos-Diyusan, ngayon sa tunay na Diyos. Acts chapter 17, nandito po tayo magtatapos. Acts 17, verse number 22. Acts 17:22. Acts 17:22. Then Paul stood in the midst of Mars Hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Naunawaan ko, napagtanto ko na kayong dito sa mga taga-Aten, na kayo ay taga-Athens, na kayo ay mga mapaniwala sa pamahiin. Ayun. So, nag-search po ako sa online. Naglagay po ako ng silitang, ano ang superstitious sa Tagalog? Superstitious Tagalog. Yun ang nilagay ko sa search. Superstitious Tagalog. Pag pindot mo ng enter, lumabas ito. Babasahin ko. Hindi ako nag-define ito, yung computer. Matalino daw yun eh. Alright? Matalino daw si Mr. Google. Sabi ni Google, sa wikang Tagalog, superstitious Tagalog. Yun lang ang nilagay ko. Pag pindot ko ng enter, ito lumabas. Ang pamahiin ay isang paniniwala o kaugalian na tipikal na nagre-resulta mula sa kamangmangan, isang maling pagkaunawa sa agham o sanhi ng maling pagtutungkol ng sanhi, isang paniniwala o kapalaran o salamangka, pag pinaghihinalaang may impluensyang sobrenatural o takot sa hindi nalalaman. Ayun. Superstitious, pamahiin. No, takot sa hindi nalalaman. Superstitious belief. Pamahiin o kaugalian na nagre-resulta mula sa kamangmangan, isang maling pagkaunawa sa agham o sanhi, maling
pagpapatungkol ng sani. Bambira, mahirap talaga magtagalog, no? But superstitious, tayo mga Pilipino, marami tayong superstitious belief. Nang sinasabi ng Biblia, making the Word of God of non-effect, naging walang halaga ang Biblia dahil sa inyong maling paniniwala. Verse 23, For as I passed by, I beheld your devotion. I found an altar with this inscription, to the unknown God, sa isang Diyos na hindi nakikilala. Sa matagal ng panahon, nagsasamba tayo sa Diyos na hindi natin kilala. Basta may Diyos. May pananampalataya tayo na hindi natin kayang panindigan. May pananampalataya tayo na hindi natin maituro sa Biblia. Ito ang sabi ng Biblia. Basta may Diyos tayo, may Jesus tayo. Basta bahala na pagkatapos. We never give time to understand ano ba ang Diyos na dapat nating sambahin. To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship. Pwede ka pala magsamba ignorantly. Di ba? Naunawaan nyo ba? Pero ang maling pagsamba, mga kapatid, nakakatakot ayon sa nabasa natin. Verse number 24, God that made the world, ang Diyos na gumawa ng mundo and all things therein, seeing He is the Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Alam mo yung Diyos hindi nakatira sa mga templo na gawa ng kamay ng tao. Neither is worship with men's hands, as though He needed anything. Purihin ang Diyos. Hindi tayo nagsasamba sa Diyos na para bagang may kailangan sa atin. Ang Diyos nating sinasamba, wala pong kailangan sa atin. Anong sabi ng Biblia? Seeing He giveth to all life and breath and all things. Itama po natin ang ating pagsamba. Paano mo kakilala ang Diyos ngayon? Kilala mo ba ang Diyos mo? Mayroon ka na bang tunay na relasyon sa Diyos? Kung meron ka ng tunay na relasyon, pasalamat ka sa Diyos. Kung wala pa, this is your opportunity na kilalanin ang tunay na Diyos. Buksan mong iyong puso, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas.